Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 15, talata 1 hanggang 5. Ang taon ng pamamahinga. Ang bawat ikapitong taon ay gagawin ninyong taon ng pagpapatawad sa mga may utang sa inyo. Ganito ang inyong gagawin. Huwag na ninyong sisingilin ang kababayan ninyong may utang sa inyo, sapagkat ito'y taon ng pagpapatawad na itinakda ni Yahweh. Ang mga dayuhan lamang ang sisingilin ninyo, at hindi ang inyong mga kababayan. Walang maghihirap sa inyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, sapagkat tiyak na pagpapalain niya kayo. Kung makikinig kayo sa kanyang tinig at susunod sa kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 15, talata 6 hanggang 10. Nangako si Yahweh na kayo ipagpapalain niya. Hindi na kayo mangungutang kanino man. Sa halip ay kayo ang magpapautang sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sino man. Sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakaitan ng tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Huwag ninyong pagdadamutan ng inyong kababayan kapag nangungutang siya sa panahong malapit na ang ikapitong taon, ang taon ng pagpapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo, at dumaing sila kay Yahweh, mananagot kayo sa Kanya. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 15 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 11 hanggang 15. Kailanmay hindi kayo mawawalan ng mga kapatid na mga ngailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong, buksan ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Ang mga tuntunin tungkol sa mga alipin. Kapag nakabili kayo ng kapwa ninyo Hebreo bilang alipin, maging babae o lalaki, 6 na taon siyang maglilingkod sa inyo. Pagdating ng ikapitong taon, palalayain na ninyo siya. Ngunit huwag ninyo siyang paaalisin ng walang dala. Sa halip, bibigyan ninyo siya ng tupa, trigo, inumin, at langis mula sa mga ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Alalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto, at mula rooy pinalaya kayo ni Yahweh, kaya iniuutos ko ito ngayon sa inyo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 15, versikulo 16 hanggang 19, at ang sabi, ngunit kung gusto niyang manatili dahil sa pagmamahal niya sa inyo at sa inyong samahayan, dalhin ninyo siya sa may pintuan at butasan ng kanyang tainga. Sa gayon, siya'y magiging alipin ninyo habang buhay. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga aliping babae. Hindi kayo dapat manghinayang sa ibibigay ninyo sa kanya kung aalis siya, sapagkat ang ibibigay ninyo ay katumbas lamang ng upa sa isang manggagawang nagtrabaho ng 3 taon. Gawin ninyo ito at pagpapalain ng Diyos ninyong si Yahweh ang lahat ng inyong gagawin. Lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga alagang hayop ay ibubukod ninyo para kay Yahweh. Huwag ninyo itong pagtatrabahuhin ni gugupitan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 15, verse 20 to 23. Iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos, taon-taon sa dakong pipiliin ng Panginoon, kakanin mo at ng iyong mga sangbahayan. At kung may anumang kapintasan na pilay o bulag, anumang masamang kapintasan, ay huwag mong ihahain sa Panginoon mong Diyos. Iyong kakanin sa loob ng iyong mga pintuang daan, ang marumi at ang malinis ay kapwa kakain.
na gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Huwag mo lamang kakanin ang dugo niyaon, iyong ibubuho sa ibabaw ng lupa na parang tubig. This is the word of God. Amen.